So mga tol, sikat na sikat nga po ngayon sa Japan ang ating kababayan na si Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Pagkatapos kasing pagkaguluhan si Tapales pagdating niya sa Japan kasama ang team, nang salubungin siya ng mga media para kunan siya ng interview sa nalalapit na laban nila ni Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue ngayong darating na December 26. Muli na naman pong pinagkaguluhan si Tapales ng mga media sa ginanap na itong public workout. Nag-shadow boxing, sumuntok sa heavy punching bag at nag-jumping rope sa harap ng mga media si Tapales. Napagalaman nga din natin mga tol na mukhang may nag-i-spy dito kay Tapales dahil sinisilip pala ng tatay ni Inoue ang workout ni Tapales. So talagang masisilip itong si Tapales mga tol dahil kung saan pala nag-workout si Tapales, diyan pala mismo nag-iinsayo sa gym na yan si Inoue. So hindi talaga maiiwasan na makita si Tapales. Pero syempre, hindi daw ipapakita ni Tapales ang mga teknik nito para hindi daw masilipan ng butas. Kaya pala mapapansin natin mga tol, parang basic lang ang pinapakita ni Tapales sa workout niya at hindi siya sumusuntok ng malakas. Samantala naman mga tol, nagbigay naman po ng babala si legend Nonito Donaire Jr. kay Tapales na mag-ingat daw ito sa Japan dahil hindi lang daw si Inoue ang makakalaban niya, kundi pati na din daw ang JBC o Japan Boxing Commission. Hindi daw kasi papayag itong commission na matatalo lang si Inoue, lalo't pat isang undisputed daw ang laban na yan. Kaya sisiguraduhin daw ng JBC na maipanalo itong si Inoue. Kaya siguro nasabi yan ni Donaire mga tol dahil ranas niya na yan. 2 beses na kasi siyang lumaban dito kay Inoue sa Japan. At kung matatandaan, nagkagulo pa noon sa pagpili ng gloves na gagamitin. Dagdag pa ni Donaire mga tol, may itinuturok din daw dito kay Inoue na pen reliever. Sa Japan, hindi daw yan pinagbabawal. Pero pagdating daw sa Amerika, mahigpit na ipinagbabawal daw ang pen reliever. So marami tuloy ang mga Pinoy na nagsasabi mga tol, kaya daw pala hindi nasasaktan itong si Inoue pag tinatamaan ng malakas na suntok dahil tinuturukan daw pala ito ng pen reliever. So tama nga po ang sinabi ni Donaire mga tol na bawal sa US ang pen reliever dahil kung matatandaan natin, ganyan na ganyan ang nangyari sa ating 8th Division World Champion Manny Pacquiao noong makalaban nito si Floyd Mayweather Jr. Bago ang laban ni Pacquiao kay Mayweather, may punit ang balikat niya. Kaya nag-request si Pacquiao na turukan siya ng pen reliever para mawala ang sakit. Pero hindi nga po pinayagan ang ating pambansang kamao. Sa halip, lumaban si Manny Pacquiao na may iniindang sakit. Kaya isa yun sa dahilan ni Pacquiao kung bakit bigla umano siyang umaatras kay Mayweather kapag nasa attack mood siya. Sa kabilang dako naman mga tol, dahil mukhang wala ng balak palaga ni Gervonta Tank Davis si Devin Haney nang hamunin siya ni Haney sa 140 pounds or super lightweight division. Mukhang may matapang nga pong lalabang ngayon kay Devin Haney at walang iba kundi ang social media star na si Ryan Garcia. Nag-utos na kasi si Ryan Garcia sa team niya na kontakin daw ang team ni Haney para ikasa ang bigating laban nila. Nadagdagan pa yan mga tol nang sabihin ni Garcia sa post niya sa Twitter na sinabi niyang nasa court daw ni Haney ngayon ang bola at siya daw ang gumawa ng paraan. Ipapakita daw niya at sa boxing community na gusto daw niya maganap ang laban nila. At good news nga mga tol, dahil mukhang papalag itong si Devin Haney kay Garcia. Niretweet kasi ni Haney ang post ni Garcia at sinabing these are facts. So kaya si Devin Haney ang pinili ni Garcia mga tol dahil kung matatandaan, nagtanong si Garcia sa mga fans niya kung sino daw ba ang gusto nilang unahin niya. Si Romero muna daw ba o si Haney? O si Devin Haney muna daw ba bago si Romero? Mas marami nga pong sumang-ayon kay Devin Haney mga tol dahil 57.8% ang bumoto kay Haney habang 42.3% naman ang bumoto kay Romero. Kaya kung matutuloy ang Devin Haney versus Ryan Garcia, magandang bakbakan yan at malaking laban.